Good morning. Pakisabi niyo nga po sa dalawang kapatid niyo katabi, good morning. Ang unang araw ng simbang gabi ay pinaniniwalaang isa sa pinakabanal, pinakamalinis, pinakasagrado sa siyam na gabi ng simba. Ito ang unang gabi kung saan wala bang sinasabi mo sa langit, kami po'y inyong pagpalain bago dumating ang kapanganakan ng aming Panginoong Hesus. Kaya pinaniniwala na lahat ng narito pagpapalain ni Yahweh El Shaddai bago dumating ang kapaskuhan. Naglalakbay po kami mula sa Matandubig papunta dito. Nakita ko po ang napakaraming taong naglalakad at tinanong namin, saan po kayo pupunta? Doon po sa Christian Catholic Church. Sisimba kami upang kami pagpalain ni Yahweh El Shaddai. Ang mabuting balita ng Panginoong Hesus sa araw na ito ay isang bagay na pinakamahalaga na dapat natin maunawaan. Ang Panginoong Hesus ay nagpatotoo tungkol kay Juan Bautista. Si Juan Bautista ang pinauna ng Diyos upang ihanda ang daan na daraanan ng Panginoon. Napakahalaga ng sinabi ng Panginoong Hesus tungkol kay Juan. Sabi niya, wala pang ipinapanganak na dakila na hihigit pa kay Juan Bautista. Si Juan Bautista daw ay isa at wala pang humihigit na dakila kay Juan Bautista. Alam niyo po, naging dakila po ito kasi may dalawang ginawa si Juan Bautista na nagpadakila sa kanya. Una, naging dakila siya kasi inihanda niya ang daraanan ng Panginoon. Napakahalaga po na ang ating Panginoon ay ipagawa natin ang daan sa ating tahanan, sa ating pamilya, sa ating kapitbahay, sa ating buhay. Napakahalaga na ang daan ng Panginoon ay ginagawa natin para ang Panginoon ay maranasan ng ating mga kapitbahay, ng ating kasama sa bahay, ng ating mga kakilala, lalo na sa ating sariling tahanan. Ano ang mangyayari kapag ang Panginoon ay dumating sa ating mga tahanan? Tatandaan niyo po, kapag ang Panginoon ay may daan patungo sa kanila, mararanasan nila ang walang hanggang kapayapaan, kagalakan sa paglilingkod sa Panginoon. Pangalawa, naging dakila po itong Juan Bautista sapagkat maraming kaluluwa ang nakaranas ng pagbabago sa kanilang buhay. At tandaan niyo po, ang simbahang totoo na pupuntahan mo ay hindi nakaayon sa ganda, hindi nakaayon sa dami ng iyong pinupuntahan. Dapat ang simbahang iyan kapag pinapasok ng tao, nababago ang kanyang buhay. Iyan ang palatandaan ng isang tunay na simbahan. Kapag po ang isang tao ay pumasok o nagpunta ng isang lugar, dapat ang lugar na kanyang pinuntahan, kanyang ikinukwento, kanyang ipinagmamalaki. Tuwang-tuwa siya kasi nakarating siya sa isang lugar na bago. Ganyan din po dapat ang nangyayari sa isang tao kapag siya'y nagsisimba na ang simbahang iyon, paglabas niya, ipinagsasabi niya ang kanyang natutunan, ang kanyang narinig, higit ang pagbabago ng kanyang buhay. Kapag walang nangyayaring pagbabago sa buhay, tingin po kayo, ang unang nababago po sa tao kapag nararanasan ng Diyos, ang kapayapaan ng isip, ang kagalakan ng puso. Susunod lamang po ang pagbabago ng buhay. Dito po, sa
sa Christian Catholic Church. Walang may pagmamalaki. Isa lang, kapag totoo kang naniwala sa Panginoon sa lugar na ito, mararanasan mo ang kapayapaan ng isip, magiging masaya kang maglingkod sa Diyos na buhay na ating sinasampalaya. Marami po dito ang mga buhay na binago ng Panginoon. Ito mga sakristan po namin, ang mga pare, ang mga taong simbahan dito, nababago ang buhay, binago buhay. Si Juan Bautista ay naging dakila sapagkat maraming nagbago ang buhay dahil sa kanya. Kung gusto mong dumating ang Diyos sa iyong tahanan, kung gusto mong dumating ang Diyos sa iyong kaibigan, kung gusto mong dumating ang Diyos sa iyong kapitbahay, gumawa ka ng daan ng Diyos sa kanila. Paano ba gumawa ng daan? Kapag gumagawa ko ng daan, kapag may bundok, kakalasin, papantayin, kapag may luba, tatabunan. Yan po ang paggawa ng daan. Kailangan ng labis, babawasan. Yung kulang, tatabunan. Yan ang paggawa ng daan. Gusto mo makaranas na ang Diyos ay dumating sa buhay mo, yung mga labis, labis na kwento, labis na chismis, bawasan. Labis na tongkit, bawas. Sobrang inom, bawas. Sobrang sumagot sa magulang, bawas. Sobrang selos, bawas. Sobrang mapanghinala, bawas. Sobrang mangupit sa magulang, bawas. Sabi mo sa katabi mo, bawas, 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 bawas. Para dumating ang Diyos sa buhay ng iyong kapitbahay, ikaw mismo na gumagawa ng daan, magbawas ka. Ano naman po yung lupa? Naku, kulang ka sa pagsisimba, magsimba. Kulang ka sa pagtanggap ng komunyon, hindi ka pa nangungumunyon, isang taon na, isang buwan na, isang linggo na, mangungumunyon. Ito yung mali ng mga Katoliko. Ito yung mali natin mga Katoliko. Nagsisimba, pero hindi nangungumunyon. Mali. Kaya ka nga nagsisimba para mangungumunyon. Ano mga mali ng Katoliko? Hindi raw siya mangungumunyon kasi siya'y makasalanan. Kung yan ang pinaniniwalaan mo, pati pare, pati obispo, huwag mangungumunyon kasi mga makasalanan din yan. Alam mo ba kaya ka nangungumunyon? Upang ang kasalanan mo mapawi at mapatawad ng Diyos na dakila na ating sinasampalaya. Yung iba, kung mangumunyon, sobrang makaut-ut. Paano ba yung makaut-ut? Sabi pagtanggap katawan ni Kristo, subok, sabi ayaw panigitin sa ngalang-ngalang kasi raw, kapag dumikit, makasalanan. Talaga tayo, makasalanan lahat. Namin po kayo? Kahit dumikit yan, kahit anong mangyari, kapag iya'y pumasok sa tiyan mo, pinatawad ka na, nilinis ka na ng Diyos na dakila na iyong sinasampalaya. Ito pang mali natin mga Katoliko. Bininyagan ang bata. Ibig sabihin, pinatanggap mo na kay Kristo yung bata. Ito yung mali ng Katoliko. May first communion pa. Kailan mangungumunyon ang bata? Kapag bininyagan na, pwede lang mangungumunyon. Tinanggap na si Kristo
Naroon ba kayo? Eh, may first communion, bakit? Negosyo ng eskwelahan. May bayad yun. May gastos para kaputin lahat. Naroon kayo? Sana yung first communion, noon din bininyagan yung bata. Kung 12 anyos dapat bininyagan. Naunawaan nyo? O eto pa. Huwag raw mangungumunyon ng hindi nangungumpisal. Ay, hindi ka nga marunong mangumpisal. Ano ba sinasabi ng mangungumpisal sa pare? Father, ako'y patawarin niyo, ako'y nagkasala laban sa Diyos at sa inyo. O, sasabihin ng pare, anong kasalanan? Eh, yung iba hindi alam kung paano magsimula. Hindi na rin mangungumunyon. Hindi na rin mangungumpisal. Yung iba naman, malalaman ni Father yung paninilip ko. Malalaman ko nangungupit. Kaya hindi na rin nangungumpisan. Hindi ibig sabihin, hindi ka na mamungunyon. Tama, mali? Mali. Ito ang kumunyon. Ito ang umpisan. Hindi mo masabi sa pare, may Diyos kang harap. Tumungo ka. Ibulong mo ang mga kasalanan mo. Sabi mo, Lord, patawad po. Sabi mo, Lord, yung asawa ko madalas kong purutin sa selos. Sorry po. O, nangumpisal ka na. Amen? O, pwede ka nang mangumunyon. Ito pa, ang hindi alam na maraming Katoliko, yung mga nanonood, basta ang isang taong itinuturi ng makasalanan ay pumasok sa simbahan, ibig sabihin, inaamin mo na ang iyong kasalanan at dahil inaamin mo na ang kapatawaran ng Diyos ay sasayo. Pwede ka nang mangumunyon. Amen? Kaya yung mga maling paniniwala ay ibig sabihin, hindi ka mangumunyon. Mamaya titingnan ko ang mga susuko. Hindi po yan sa pahabaan ng dila. Nasa haba po yan ng paniniwala at pagtitiwala sa Diyos. Amen? Amen po? Naging dakila si Juan Bautista. Dahil sa dalawang gawang ito, gumawa ng daan at maraming dumaan sa daang iyon, nakaranas ng Diyos. Ito ang sabi ng Panginoon, ito ang mabuting balita na dapat natin pakinggan at paniwalaan. Kung si Juan Bautista ay dakila na sinabi ng Panginoon, ang Panginoon Jesus din ay nagsabi, lalong dakila ang mga sumampalataya sa akin, sila'y tatawagin dakila, sabi ng Panginoon. Kaya ang Katoliko, dakila. Bakit? Naniwala tayo kay Kristo. Kaya nanalo ka ngayon sa simbang gabi. Kaya nanalo sa simbahan, naniniwala ka kay Kristo. Sabi mo sa katabi mo, dakila ka. Sabi mo, dakila ka. Dakila ka. Ngayon, isabuhay mo ang pagiging dakila. Huwag kang maniwala sa iniisip ng katabi mo. Huwag kang maniwala sa sinasabi ng kapitbahay. Huwag kang maniwala sa iyong mga ginagawang kamalian. Maniwala ka sa mabuting balita. At ang mabuting balita ng iyong araw ay nagsasabing dakila ang sumasampalataya sa Panginoong Jesucristo na ating Panginoon. Sabihin mo, dakila ka. Dakila ka. At tayo ay ngayon, ang unang gabi ay nagsasabing dakila ka. Ito ang mabuting balita. Ito ang pangalawang mabuting balita. Dahil dakila ka, bago magpasko, matatanggap mo ang sagot ng Diyos sa kahilingan mo sa araw na ito. Kaya sa siyang na gabi, magtika ka. Manata. Anong manata? Panginoon, magsisimba na po ako. Kahit paglakad, kahit may sakit, magsisimba ako. Kasi may Diyos na dakila. Ito po, kung kayo magtatanim, ito ang taniman nyo, ito ang tumayo kayo at taniman nyo bago magpasko.
ibibigay ng Diyos ang sagot sa iyong hinihiling at matatanggap mo ang masaganang pagpapala para maging dakila ka sa harapan ng Panginoon. Amen? Dakila ka. Sinabi ng Panginoon, dakila ka. At dahil dakila ka, gagawin ng Diyos yan na maging dakila ka. Magiging dakila ka, sabi ng Panginoon. Gagawin ng Diyos na ikaw ay pagpalain. Praise God, praise God. Sabihin mo sa katabi mo, bago magpasko, matatanggap ko sagot ng Diyos sa aking panalangin. Amen. Tayo natin tumayo. Mamaya po ay lalakad tayo dala yung handog pa sa salamat. Sabay-sabay po natin bigyan